Napakabubuting mga kaibigan, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin dito sa inyong pulpit. Mag-high five ka sa katabi mo at sabihin mo, "Uy, ang saya ko na nandito ka sa bahay ng Diyos." Hello at welcome din sa lahat ng nanonood online. Anuman ang dahilan kung bakit kayo nakikinig online, ngayon, dinarasal ko na maabot kayo ng Diyos na saan man kayo. Kailangan ko lang ng kaunti pang ilaw dito sa stage para mabasa ko ang notes ko. 50 years old na ako, kaya hindi na kasing linaw ng dati ang paningin ko. Siguro kahit kaunting ilaw sa likuran ko, malaking tulong na yun. Nagpapaabot din ng pagbati ang aking napakagandang asawa at ang aking mga anak. Mukhang may litrato ang pamilya ko na ipapakita ng team para sa akin. Iyan ang pamilya ko, ang asawa kong si Chrissy. Kita nyo naman, punching way outside of my weight range ako sa kanya. Baka nagtataka ang iba, paano niya nakuha yan? Well, nung nagde-date pa lang kami, sinabi ko sa kanya na mayaman ako. Pero nalaman niya rin agad na hindi pala. Dito naman sa gilid, ang panganay ko, si Jensen. 21 years old na siya at napakagaling na bata. Kumukuha siya ng law at commerce kasi hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Sabi ko, "Anak, gawin mo na lang pareho." Dito naman, sa kabilang panig, ang bunso ko, si Isaiah. 19 na siya. Para sa mga nakakaalam ng kwento namin, si Isaiah ay ipinanganak na may additional needs. Siya ay non-verbal at may bihirang genetic syndrome na tinatawag na Mowat-Wilson syndrome. Kaya meron siyang intellectual disability. Marami siyang pinagdadaanan sa buhay. At kahit sinasabi ng mundo na may special needs siya, sa isip ni Isaiah, special lang talaga siya. At tingin ko sa mata ng Diyos, special din siya. Masaya tayo na may Diyos tayong nagmamahal sa lahat ng tao, anuman ang kanilang abilidad o kapasidad sa buhay. Kaya naman, nagpapaabot sila ng kanilang mainit na pagbati sa inyo. Pero gusto ko nang pumasok sa salita ng Diyos ngayon. Okay lang ba? Gusto ko kayong kausapin tungkol sa buhay ng isang lalaking nagngangalang Jacob. Sabayan niyo ako, Jacob, ang pangalang Jacob na ibinigay ng kanyang ama ay nangunguhulugang manlilinlang o mang-aagaw. Hindi maganda ang kahulugan ng pangalan niya. Habang pinag-aaralan natin ang buhay niya, makikita natin na medyo kulang siya sa integridad noon. Mapanlamang siya at ayaw matalo. Sa katunayan, dinaya niya ang kanyang kuya para makuha ang birthright nito. Mababasa niyo ang buhay niya sa Genesis chapter 35. Dahil sa ginawa niya sa kanyang kapatid, nasira ang kanilang relasyon. Nagkalayo sila ng matagal na panahon at kailangang tumakas ni Jacob mula sa kanilang bayan. Napunta siya sa isang lugar kung saan nagtrabaho siya para sa isang lalaking nagngangalang Laban. Si Laban ay may 2 anak na babae. Sabi sa Biblia, ang panganay ay si Leah at ang bunso ay si Rachel. Inilarawan si Rachel na napakaganda pero hindi ganoon ang paglalarawan kay Leah. Sabihin na lang nating may mabuting personalidad siya. Na-in love si Jacob kay Rachel, pero ayon sa tradisyon noon, hindi pwedeng maunang ikasal ang bunsong anak. Pero si Jacob, mahilig siyang gumawa ng sariling rules. Sabi niya kay Laban, "Anong kailangan kong gawin para mapakasalan ang bunso mong si Rachel?" Sagot ni Laban, "Magtrabaho ka para sa akin ng 7 taon, walang sahod, pero ang magiging reward mo ay ang mapakasalan si Rachel." Kaya nagpakapagod si Jacob ng 7 taon. Iniisip na sulit ang deal na to. Sa ika-7 taon, sa gabi ng kasal, handa na siyang makuha ang reward niya. Hello! Nag-ayos siya, nag-shave, nag-aftershave at isinuot ang pinakamagandang damit. Pagdating ng gabi, naghihintay na siya sa tent, ready na. May pumasok na babae sa tent at nangyari ang dapat mangyari. Kinabukasan, paggising niya, laking gulat niya na hindi pala si Rachel ang katabi niya, si Leah pala yon. Ilan sa inyo ang pinangakuan ng Diyos ng isang bagay, pero ang nararanasan nyo ngayon ay malayo sa ipinangako niya. Kaya nagreklamo siya kay Laban at sabi ni Laban, "Pasensya na, labag kasi sa tradisyon natin, kaya ang panganay muna ang ibinigay ko sa iyo." Sabi ni Jacob, "Ano pa ang kailangang gawin para mapakasalan si Rachel?"
Sabi ni Laban, magtrabaho ka pa ng 7 taon. Kaya sa loob ng 14 na years, nagtrabaho si Jacob para mapakasalan si Rachel. Sa wakas, naikasal din sila. Si Jacob ay isang manlilinlang. Pero sa bahaging ito ng kanyang buhay, hinayaan ng Diyos na ang manlilinlang ay malinlang din mismo. Come on somebody! Pero sa kabila ng lahat ng ito, gusto pa rin tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nandito ako para ipaalala sa inyo, anuman ang pinagdadaanan nyo sa buhay o sa inyong karakter, anuman ang mga pagkakamaling nagawa nyo, ang mga pangako ng Diyos para sa inyo ay mananatili. Hindi dahil mabuti kayo, kundi dahil mabuti siya. Balikan natin ang kwento sa Genesis chapter 35. Ngayon matanda na si Jacob, hindi na siya ang dating manlilinlang. Hinubog na ng Diyos ang kanyang karakter. Sinasabi sa verse Siyam, nang bumalik si Jacob mula sa Padan-aram, muling nagpakita sa kanya ang Diyos sa Bethel at siya'y pinagpala nito. Sabi ng Diyos, ang pangalan mo ay Jacob, pero hindi ka natatawaging Jacob pa. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Israel. Kaya binigyan siya ng bagong pangalan ng Diyos. Sabihin niyo, bagong pangalan, Israel. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, ako ang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpakarami ka at maging isang malaking bansa. Maraming bansa at mga hari ang magmumula sa iyong lahi. Ibibigay ko sa inyo ang lupang ibinigay ko kina Abraham at Isaac. Pagkatapos ay umalis ang Diyos sa lugar na iyon. Nagtayo si Jacob ng isang batong alaala doon, binuhusan ng alak bilang handog at pinahiran ng langis. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na Bethel, na ang ibig sabihin ay bahay ng Diyos. Dahil doon siya kinausap ng Panginoon. Sa verse 16, paalis na sila ng Bethel kasama ang kanyang pamilya patungong Ephrath. Ngunit habang nasa daan, inabutan ng panganganak si Rachel, napakahirap ng kanyang paghihirap. At dito na nagsimula ang problema. Pagkatapos ng mahirap na panganganak, sabi ng kumadrona, huwag kang matakot, lalaki uli ang anak mo. Malapit na noong mamatay si Rachel. Pero sa huling hininga niya, pinangalanan niya ang sanggol na Benoni, na ang ibig sabihin ay anak ng aking pighati. Ngunit ang ama ng bata, pinangalanan siyang Benjamin, na ang ibig sabihin ay anak ng aking kanang kamay. Namatay si Rachel at inilibing sa daan patungong Ephrath, na ngayon ay Bethlehem. Nagtayo si Jacob ng batong alaala sa puntod ni Rachel na naroon pa hanggang ngayon. Medyo mabigat ang tekstong ito, pero gusto kong himayin ang isang bagay na naniniwala akong magiging mahalaga para sa bawat isa sa inyong nandito. Ang tema ko ngayon ay ito, mahalaga kung ano ang itatawag mo rito. It matters what you call it. Itatabi muna natin ang ideyang yan at babalikan natin mamaya. Noong simula ng nakaraang taon, ginawa namin ni Chrissy ang pinakabaliw na bagay sa 25 years naming pagsasama. Ang mag-renovate ng bahay habang nakatira kami sa loob nito. Ang nirenovate namin ay ang kusina at ang pantry. Ang pantry sa Australia ay yung lugar kung saan nilalagay ang mga spices, sauces, at appliances. Para ma-renovate yun, kailangang ilabas lahat ng gamit sa lumang pantry at mga drawer. Hindi ko alam sa bahay nyo. Pero sa amin, ang pantry ay parang twilight zone. Kung hindi nyo alam kung ano ang twilight zone, dahil masyado kayong bata, magtanong kayo sa mga 60 years old pataas, alam nila yon. Ito yung lugar na pag nagpasok ka ng gamit, hindi mo na alam kung anong nangyayari. Habang naglalabas kami ng gamit, nakakakita ako ng mga spices mula pa nung 2017 na expired na. Nakakita rin ako ng gamit na binili ni Chrissy nung 2019 na tinatawag na Zoodler. Kung hindi nyo alam, ito yung uso dati na ginagawang noodles ang zucchini para sa mga vegan. Akala ni Chrissy, pag mukhang noodles, lasang noodles na rin. Nakalimutan niyang Asian ang pinakasalan niya. Hindi mo ako maloloko. Kahit anong gawin mo sa zucchini, hindi yan magiging lasang noodles.
Nag-away kami nung araw na yon, diretso sa basura, ang Zoodler na yan. Anyway, natapos ang renovation. Para maibalik ang lahat ng gamit, kailangan itong i-organize. Bumili si Christy ng labeler. Alam nyo ba yung labeler? Natuwa siya masyado at nilabelan lahat ng gamit sa pantry. Bawat bote, bawat garapon, may label. Mahilig talaga siyang mag-ayos at mag-label. Sabi ko sa kanya, ganito na lang, gawa tayo ng deal. Ang isang side ng pantry, kung nasaan ang mga sauces at spices, i-label nating Asian. And ang kabilang side naman, i-label nating Western. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung bakit, pero para sa amin, may logic yon. Ang pagla-label ay ang pagtawag sa isang bagay base sa kung paano natin ito nakikita. Ito ang kailangan ninyong maunawaan. Ginawa ng Diyos ang ating isipan para mag-respond sa mga labels na ibinibigay natin sa mga bagay-bagay. Kaya kapag tumitingin ako sa Asian side ng pantry, sumasaya ako. Pero kapag dun sa Western, hindi ko alam ang gagawin sa mga spices na yon. Ang isip natin ay nakaprogram na mag-react base sa label. Kung ano ang itatawag mo sa isang bagay, yun ang magdidikta kung ano ang mararamdaman mo sa susunod na makaharap mo ito. Nangangaral na ako sa inyo ngayon, mahalaga kung anong itatawag mo. Ang karanasan nyo sa Favor Church ngayong umaga ay nadikta na ng label na ibinigay nyo rito habang nagda-drive pa lang kayo papunta rito. Ang tingin nyo sa mga leaders na makikilala nyo ay nadikta na rin ng labels na ibinigay nyo sa kanila bago pa kayo pumasok sa kwartong ito. Come on, somebody! Ang isip natin ay nakadisenyong makaramdam base sa mga labels na ibinibigay natin. Kaya pinaalalahanan ko kayo, it matters what we call it. Ang mga labels na ginagawa natin ang magdidikta ng emosyon natin sa susunod na makaharap natin ang isang sitwasyon. Nakakasunod ba kayo? Sa Australia may kasabihan kami, we call a spade a spade. Ibig sabihin, gusto naming maging prangka at totoo. Kung ano ang nakikita namin, yun ang sasabihin namin. Realist ako at ganyan din ang filosofiya ko sa buhay. Gayunpaman, bilang isang taong may pananampalataya, habang binabasa ko ang kasulatan, napagtanto ko na ang tinatawag kong spade. Baka iba ang tawag ng Diyos doon. Kung paano ko nakikita at gusto i-label ang isang bagay, baka iba ang tingin ng Diyos at iba ang gusto niyang itawag doon. At habang binabasa ko ang Genesis tungkol sa buhay ni Jacob, nakikita ko na sa buong Biblia, laging may pagkakataon na may nakikita ang Diyos na label o pangalan at pagkatapos ay nire-relabel niya ito para maging bago. Nakita natin ang Abram ay naging Abraham. Ang kilala ng sinaunang simbahan na si Saul na mang-uusig, pinigil ni Jesus ang buhay niya at tinawag siyang Paul na apostol. May kapangyarihan ang mga labels. Ang tatay ni Jacob sa lupa na si Isaac, tinawag siyang Jacob, the supplanter. Pero ang kanyang ama sa langit, nire-relabel siya bilang Israel. Na ang ibig sabihin ay isang taong nakikipag-ugnay ng kanyang buhay sa Diyos. Kaya nandito ako para palayain kayo sa kaisipang ito ngayong umaga. Huwag mong tawagin ang isang bagay base sa kung ano lang ito ngayon. Tawagin mo ito kung ano ang tawag ng Diyos dito. Dahil tingin ko ilalabas na ng Diyos ang kanyang spiritual labeler dito sa Favor Church at hihilingin sa kanyang mga anak dito sa Manila at sa Pilipinas na simulan ng tawagin ang mga bagay-bagay na ayon sa puso ng langit. Nakasulat sa wall nyo, on earth as it is in heaven. Gusto kong maging bahagi ng isang church community kung saan tinatawag lang natin ang mga bagay sa paraang gusto ng Diyos. Kung saan tatawagin natin ang ating pamilya at asawa ayon sa label ng Diyos. Come on somebody, mahalaga kung anong itatawag mo. Kung sang-ayon kayo at nag-amen, tatanungin ko kayo, lalo na ang mga mag-asawa, mga misis, ano ang itinawag nyo sa mga asawa nyo nitong mga nakaraang araw, biglang tumahimik. Mga mister, ano ang itinawag nyo sa mga asawa nyo? Siguro, hindi malakas, alam kong matalino kayo, pero sa isip nyo, anong label ang binigay nyo sa kanila? Ano ang label na binigay nyo sa mga anak nyo kapag hindi sila sumusunod sa gusto nyo? Ano ang itinawag nyo sa church nyo o sa connect group nyo lately? Sa church namin, nakikita ko ang mga taong nagla-label at nagre-relabel ng mga bagay-bagay. Hindi ko alam dito, James, pero sa amin, pag bago pa lang ang mga tao, ang label nila sa church ay, ang friendly naman dito.
narito ang presensya ng Diyos. Welcome na welcome ako. Pero pagkalipas ng 4 o 5 taon, pag medyo sawa na sila, nire-relabel nila ang church. Masyadong malaki, hindi na friendly, mababaw lang. Kita nyo? Huwag niyong sabihin hindi kayo nagla-label. Palagi tayong nagla-label at nagre-relabel. Ang hamon ko sa inyo, bilang mga lalaki at babae ng pananampalataya, dapat nating i-label ang mga bagay sa paraang gusto ng Diyos. Dahil panahon na para tanggalin ang mga labels na hindi naman nararapat sa buhay natin. So, balik tayo sa Genesis chapter 35. Narito ang usapan ng Diyos at ni Jacob kung saan pinangakuan siya na magiging isang dakilang bansa at maraming hari ang magmumula sa kanya. Sabi sa Genesis 35:12, ibibigay ko sa iyo ang lupang ibinigay ko kina Abraham at Isaac at ibibigay ko ito sa iyong mga lahi. Pagkatapos ng napakagandang pangakong iyon, biglang dumating ang problema. Nanganak si Rachel. Napakahirap ng panganganak na yon at isinilang niya ang kanyang anak. Hindi natin alam ang medikal na detalye, pero ang alam natin ay hindi siya nakaligtas pagkatapos manganak. Ayon sa tradisyong Hudyo, napakahalagang bigyan agad ng pangalan o pagkakakilanlan ang isang bagong silang. Alam ni Jacob na ang sandaling ito ng paglalabel ay napakahalaga. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong kasaysayan ng Biblia. Sabi sa Genesis 35:18, malapit nang mamatay si Rachel. Pero sa huling hininga niya, sa dami ng pwede niyang sabihin, pinangalanan niya ang sanggol na Benoni na ang ibig sabihin ay anak ng aking pighati. Ngunit ang ama ng bata, gayon paman, gusto ko ito, mga tatay, malaki ang boses niyo sa pagkakakilanlan ng susunod na henerasyon. Ang ama ng bata ay tinawag siyang Benjamin na ang ibig sabihin ay anak ng aking kanang kamay. Kailangan ninyong makita ang sitwasyon. Si Rachel ay dumaan sa hirap ng panganganak at namatay, pero si Jacob naman ay dumaan sa sakit ng pagkawala ng mahal niya sa buhay. Ito yung babaeng pinagtrabahuhan niya ng 14 na years. Pareho silang nakaranas ng sakit. Pero ang isa nag-label gamit ang lente ng sakit. Ang isa naman nag-label gamit ang lente ng pangako. Mula nung isilang si Benjamin, alam ni Jacob na sa tuwing titingin siya sa batang ito, 2 bagay ang pwede niyang maalala. Una, ang sakit at pangungulila sa pagkamatay ng mahal niya sa buhay. O pangalawa, ang mga pangako ng Diyos na tutuparin ang kanyang tipan sa pamamagitan ng 12 anak na ito. Dahil nangako ang Diyos na tutuparin niya ang kanyang pangako sa lahat ng 12 niyang anak. At si Benjamin ang 12. Pinili ni Rachel na i-label ang bata base sa sakit niya bilang anak ng aking pighati, Benoni. Pero nagdesisyon si Jacob na i-label ang bata gamit ang mga mata ng tadhana, layunin at pangako at tinawag siyang Benjamin, anak ng aking kanang kamay. Si Rachel, nagpangalan base sa nararamdaman, feelings. Si Jacob, nagpangalan base sa pananampalataya, faith. At nagtatanong ako ngayon kung mayroon ba rito sa Favor Church na handang magtanggal ng mga lumang label, mga label na galing sa sakit, trauma at pighati at simulan ng i-relabel ang kanilang buhay base sa mga pangako at pabor ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Come on! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Ito ang natutunan ko sa loob ng 22 taon ng pagpapastor. Hindi mo mapipili ang mga mangyayari sa iyo sa buhay, pero mapipili mo kung anong itatawag mo rito. Hindi mo mapipili ang mga sirkunstansya sa taong 2026, pero mapipili mo ang label na ibibigay mo rito. It matters what you call it. Makinig kayo. Kung anong label ang ibigay mo, binibigyan mo ito ng prophetic license na ilarawan ang sarili nito pabalik sa iyo sa hinaharap. Kung anong label ang ibigay mo, susunod ang emosyon mo doon. Alam ni Jacob na ang kinabukasan ng sanggol na ito ay mahuhubog ng label na ibibigay sa kanya. Itinuturo sa atin ng Genesis chapter 35 ang mahalagang aral na ito. Huwag kang magbibigay ng permanenteng label sa mga pansamantalang negatibong pangyayari.
Maraming Kristiyano ang dumadaan sa isang mahirap na season at binibigyan nila ito ng permanenteng label. Gusto kong ipaalala sa inyo na anuman ang mangyari sa inyo na mahirap o masakit, hindi ito permanente maliban na lang kung hahayaan nyo itong maging permanente sa pamamagitan ng paglalabel dito. Ang masaktan sa church hurt, ay isang pansamantalang pangyayari. Huwag mong ilagay ang label na church hurt sa buhay mo at gawing permanente. Ang dapat sana ay pansamantala lang. Marami sa atin ang nabibigay ng identity sa sarili base sa isang pansamantalang negatibong karanasan. Huwag mong gawing normal o permanente ang isang bagay na dapat ay season lang na nilalakaran mo, hindi isang pagkakakilanlan na dapat mong panindigan. Panahon na para tanggalin ang mga lumang label at magdikit ng mga bago. Sa Ebanghelyo, may isang lalaking nagngangalang Jairus. Sabi sa Biblia, ang anak ni Jairus ay may sakit at malapit ng mamatay. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa bahay nila para ipagdasal ang anak niya. Habang naglalakad si Jesus kasama si Jairus, pinagaling niya muna ang babaeng may issue of blood. Habang papunta sila, may mga taong galing sa bahay ni Jairus ang nagdala ng balita. Sabi sa Mark 5:35, habang nagsasalita pa si Jesus, may dumating at nagsabi, patay na ang anak mo. Bakit mo pa rito iistorbohin ang guro? Isingit ko lang ito, marami sa inyo ngayon ang mga labels na suot nyo ay hindi nyo binigay sa sarili nyo, kundi ibinigay ng mga taong malapit sa inyo. May tito, magulang o kapatid na nagsabi, Jairus, patay na ang anak mo. At nakakamangha ang sumunod na linya. Nagtanong sila, bakit mo pa iistorbohin ang guro? Alam nyo ba na kung anong itawag natin sa isang bagay? Yun ang nagbibigay ng dahilan, justification, kung paano tayo kikilos sa hinaharap. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Jairus, patay na ang anak mo. Bakit ka pa sasama sa rabay? Ganyang gumana ang labels. Ako ay isang taong nasaktan ng church hurt. Hindi na ako magsaserve sa church kailanman. Nakikita nyo kung anong anong label ang ibigay natin, yun ang magbibigay katwiran sa ating behavior. Nabigo ako ng Diyos. Yan ang label na suot mo. Bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon sa Grow o Build? Nagdasal ako para sa kagalingan pero hindi ako gumaling. Label. Hindi gumaling. Bakit pa ako magpapapahid ng langis at magpapadasal sa harap ngayong linggo? Kung anong label ang ibigay natin, binibigyan natin ang ating sarili ng rason kung paano tayo kikilos sa hinaharap. Wala na kaming pag-asa sa marriage namin. Bakit pa kami magpapa-counseling? Pero gusto kong ipaalala sa inyo, hindi interesado si Jesus sa mga maling labels na binibigay nyo sa sarili nyo. Tatanggalin niya yan at papalitan ng tama. Dahil sabi sa Mark 5, nung marinig ni Jesus ang salitang patay, sabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. At hindi niya pinayagang sumama ang kahit sino maliban kina Peter, James at John. Ang pinayagan lang niyang pumasok sa kwarto ay yung mga taong may tamang label. Come on somebody, pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kaguluhan at ang mga taong umiiyak ng malakas. Pumasok siya at sinabi, bakit kayo nagkakagulo at umiiyak? Ang bata ay hindi patay. Tinanggal niya ang lumang label, kundi natutulog lang. Bang! Bagong label. Meron ka bang label na patay na gusto nang tanggalin ni Jesus at palitan ng natutulog lang? Panahon na para sa isang awakening sa Manila ngayon. Panahon na para may maglakad sa mga bagong label sa pangalan ni Jesus. May isa pang lalaki sa New Testament na nagngangalang Peter. Ang dati niyang pangalan ay Simon. Pero naramdaman ni Jesus na baka may paglago sa taong ito na ang dating label na Simon ay hindi na akma. Pinangalanan niya siyang Peter, ang bato, hindi matitinag, matatag at tapat. Napakagandang label niyan, di ba? Alam niyo ba na ang Biblia ay may mga nakahandang label para sa inyo? Babanggitin ko ang ilan. Victorious, child of God, more than a conqueror. Gusto niyo bang isuot ang label na yan? Favored by God. Napakagandang label niyan. Pero alam nyo, minsan, habang lumalakad tayo kasama ang Diyos, nagkakamali tayo at hindi natin napapanindigan ang mga labels na ito. Narito si Peter, tinatwa niya si Jesus ng 3 beses. Dismayado sa sarili, bumalik siya
Buhat siya sa pangingisda. Sa John chapter 21, makikita niyo na bumalik si Peter sa dati niyang label na Simon. Ngunit ang muling nabuhay na tagapagligtas ay pumunta sa dalampasigan at nagluto ng almusal para kay Simon. At sa 3 beses na itinanggi ni Simon si Jesus, binigyan siya ni Jesus ng pagkakataon na bumalik sa kanyang bagong pangalan, si Peter. Nandito ako para ipaalala sa inyo na walang anumang nagawa niyo na masyadong malala para hindi kayo muling mabigyan ni Jesus ng label ng tagumpay. Come on somebody! Kung nandito ka ngayon at pakiramdam mo ay may mga nagawa ka na nagpapaduda sa iyo kung karapat-dapat ka pa sa label na more than a conqueror, victorious, child of God o favored by God, mga label na nasa Biblia para sa iyo, nandito ako para sabihin, hayaan mong ang nakaraan mo ang maging guro mo. Pero huwag mong hayaang ito ang maging propeta mo. Huwag mong hahayaan ang mga ginawa mo sa nakaraan na magdikta sa hinaharap mo. Matuto ka sa mga pagkakamali mo, pero huwag mong bigyan ng lisensya ang nakaraan na manghula sa future mo. Dahil narito si Jesus at ibinalik niya ang mga labels na ito kay Peter. Pagdating natin sa Acts chapter 2, napuno siya ng Holy Spirit, nangaral siya at 3,000 katao ang naligtas. Naging founder siya ng isa sa mga unang simbahan. Nandito ako para sabihin, hindi ka ganoon ka-awesome para ma-disqualify mo ang sarili mo mula sa mga labels na gustong ibigay sa iyo ng Diyos na binayaran ng kanyang dugo sa krus. Handa na ba kayo para sa isang spiritual relabeling ngayon dito sa Favor Church? Balik tayo sa Genesis chapter 35. Narito ang kwento ni Rachel na sa kanyang sakit, tinawag ang anak na Benoni, anak ng aking pighati. Isipin niyo kung ang Genesis 35 ay may ibang ending. Kung sino ko, si Job ay naging mahina at sinabing, sige, kung yan ang gusto ng asawa ko, yun na lang ang itatawag ko. Ganito ang mangyayari. Lalaki ang batang ito bilang Benoni. Sa edad na 4, maririnig niya, Benoni, anak ng aking pighati, magpakabait ka. Sa edad na 7, anak ng aking sakit, ubusin mo ang pagkain mo. Sa edad na 12, habang nagdadalaga o nagbibinata, maririnig niya, anak ng aking dalamhati, ayusin mo ang kwarto mo. So to. Sa edad na 18, anak ng aking trauma, maghanap ka ng trabaho. Pero nagdesisyon si Jacob na hindi niya tatawagin ang kanyang anak sa paraang itinawag sa kanya ng sarili niyang ama. Ang sarili niyang ama, tinawag siyang supplanter o deceiver. Sabi niya, anumang maling labels na ibinigay sa henerasyon ko dahil sa tatay ko, hihinto na yan sa henerasyon ko. Ayoko na. Tumindig siya. Tumanggi siyang bigyan ang bata ng label base sa isang pansamantalang sakit. Kaya nagdesisyon si Jacob, tatawagin ko siyang Benjamin, Ben-Yamin. Para kapag pinalalaki na niya ang batang ito bilang single dad, sa edad na 4, maririnig ng bata ang mga salitang ito. Anak ng aking kanang kamay, mahal kita. Sa edad na 7, anak ng aking pagpapala, proud ako sa iyo. Sa edad na 10, anak ng aking pabor, magiging dakilang tao ka ng Diyos. Isipin niyo kung lumaking Benjamin, ang batang ito buong buhay niya, baka hindi niya narating ang kanyang calling bilang 12 anak at maging patriarch ng 12 lipi para tuparin ang mga pangako ng Diyos. Sa punto ng paglalabel, nung isilang ang bata, alam ni Jacob kung gaano kahalaga ang sandaling iyon. May kabuluhan ito sa mahabang kasaysayan ng Biblia. Habang binubuklat natin ang mga pahina, makikita natin na maraming mahahalagang karakter sa Biblia ang nagmula sa lipi ni Benjamin. At wala nang hihigit pa sa sumulat nito sa Romans 11. Ako ay isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at mula sa lipi ni Benjamin. Alam niyo ba kung sino ang sumulat niyan? Si Apostol Paul. Si Apostol Paul, naniniwala ako na hindi aksidente na nandito ka ngayon sa bahay ng Diyos. Dahil gusto niyang ipaalala sa inyo na kahit may pinagdadaanan kayong masakit ngayon, may isinisilang ang Diyos na apostolic mula sa buhay niyo na baka magpabago sa mundo.
Ang tinatawag mong sumpa, baka tinatawag ng Diyos na pagpapala. Ang tinatawag mong sakit, tinatawag ng Diyos na apostolic. Hindi mo alam kung anong magmumula sa pamilya mo. Kahit iniisip mo ngayon na parang wala nang magandang lalabas sa pamilya nyo dahil sa ginawa ng tatay o nanay mo o dahil magulo ang pamilya nyo, nandito ako para ipaalala sa inyo. Tawagin nyo lang ang sarili nyo sa kung ano ang tawag ng langit sa inyo at simulan nyo nang mag-label on earth as it is in heaven. It matters what you call it. Mga musicians, pasok na kayo. Ito ang punto. Kailangan nyong makuha ito. Okay lang ba, guys? Kapag iniisip natin ang buhay natin, madaling makita kung ano lang tayo ngayon. Pero gusto kong pukawin ang puso nyo na tingnan ang buhay nyo sa paraang nakikita ito ni Jesus. Hindi niya tinitingnan ang buhay mo gamit ang lente ng sakit. Tinitingnan niya ito gamit ang lente ng pangako. Hindi niya ito nakikita bilang trauma. Nakikita niya ito bilang potensyal. Gusto ni Jesus na magkaroon ka ng bagong label ngayon. Ang matatawag na anak ng Diyos ay ang paglalagak ng iyong pananampalataya at tiwala kay Jesus. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay ang pag-unawa na si Jesus, na Diyos na naging tao, ay namatay sa krus at muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Kinuha niya sa krus na yon ang lahat ng ating kasalanan, kahihiyan, kahinaan at pagkakasala. At sino mang maglalagak ng tiwala sa Kanya ay hindi na kailangang gumawa ng mga relihiyosong ritual, kundi manampalataya lang. Sabihin mo, Jesus, naniniwala ako sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Siguro nandito ka ngayon sa Favor Church o nanonood online at alam mong napalayo ka sa pananampalataya. Gusto mong ayusin ang buhay mo sa harap ng Diyos. I-recommit ang buhay mo sa Kanya. Nakayuko ang lahat, nakapikit ang mga mata. Kung gusto mong magsabi ng yes kay Jesus, kung gusto mo siyang anyayahan sa buhay mo at sabihin, gusto kitang sundin, Jesus. O kung kailangan mong bumalik sa pamilya ng Diyos at isuot muli ang label na anak ng Diyos. Sa bilang na 3, itaas mo ang kamay mo. 1, 2, 3.